Carla Abellana natukso sa politika pero nakonsensya. Inamin ni Carla Abellana na minsan ay naisip na rin niyang pasukin ang politika, ngunit para sa maling dahilan. Sa guesting niya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, tinanong ang aktres kung papayag ba siyang tumakbo kung sakaling may mag-encourage sa kanya. Honestly, may times, tempted po ako. For the wrong reasons. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng kalokohang nangyayari po sa bansa natin, sa politics pa lang, ang daling sabihin, gusto ko na rin mag-politics because I want to make as much as they're making. Gusto ko rin ng lavish lifestyle. Gusto ko rin mag-travel. Gusto ko rin ng mga billion-billion, say ni Carla. But then, I have integrity. May konsensya po ako. I do not see myself in politics. And obviously, ayoko naman po kung sakaling papasok ng politics for the wrong reasons, giit niya. Kilala si Carla bilang outspoken pagdating sa kanyang paninindigan. Sa katunayan nga ay tinagurian pa nga siya ng netizens bilang Queen of Call-Out, matapos lantaran niyang batikusin ang ilang kumpanya at government offices kaugnay ng issue ng corruption at palpak na serbisyo. Mula nang mabulgar ang umano'y anomalya sa mga flood control projects, sunod-sunod ang mga banat ni Carla sa social media. Bilang masunuring taxpayer, inamin niyang hindi niya matanggap ang mga nangyayari. Galit na galit po ako. Ngayon ko nga lang po actually, na-i-experience ang ganitong klase ng galit. Kasi ako ay obedient taxpayer. I pay, my goodness, so much in taxes. Masakit po yun for us, saad niya kay Tito Boy. Patuloy niya, whether maliit lang po o malaki ang taxes na binabayaran nyo, the fact na nagbabayad po kayo ng taxes, dapat magalit po kayo. All the more for us kasi grabe po, yung eagle eyes po sila sa atin in terms of taxes. Wala po tayong lusot. Umaasa ang aktres na mananagot ang mga sangkot sa issue at mapapanagot sa korte. Dapat po may makulong talaga. Dapat po may managot. Hindi lang po sila haharap sa isang hearing or pag-uusap or investigation. There has to be accountability. And there has to be punishment po talaga. Aniya pa. At para sa iba pang chika, Shuvi nag-deactivate ng X, old video na napa-iw kay Vice Ganda viral na. Naging usap-usapan na naman si Shuvi Etrata dahil nag-deactivate siya ng X, dating Twitter account. Ang pakiramdam tuloy ng mga marites, mukhang hindi na kinakaya ng young actress ang kaliwat ka ng pambabash o kaya naman ay baka nagbubura na ng mga lumang content. Kung noong nakaraan lang ay nag-viral ang dati niyang live video na ipinapakita ang pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon naman ay may isa pang old video ang biglang pinagpiestahan online. Ito yung jojowain o totropahin vlog ni Shuvi na nabanggit ang ilang kasamahan ngayon sa noontime show na It's Showtime, kabilang na sina Vong Navarro, Jong Hilario at Vice Ganda. Sina Vong at Jong ay parehong totropahin daw ni Shuvi, pero nang mabanggit si Vice ay tila nandiri siya at napa-ew. Kamakailan lamang, iniuugnay ng marami ang latest viral video sa naging hirit ni Vice Ganda sa recent episode ng It's Showtime, patungkol sa umano'y gumagamit sa kanya. Marami ang nagtatag kay Shuvi na tila para sa kanya ang naging parinig ng batikang TV host. Sa naturang episode, isang contestant sa segment na Laro-Laro Pick ang nagsabing isa siyang fan ng komedyante at biglang nagtanong kung maaari siyang bumati. Diretsahan naman siyang sinagot ng komedyana at sinabing, "Oh, yun lang naman pala. Ginagamit-gamit mo lang ako. Uutuin niyo ako na kunwari idol niyo ako." Hugot pa ni Vice, "Kunwari lang idol niyo ako pero binabash niyo rin naman ako pag may mga eksena ako sa Facebook." Banat pa niya, "Pinaglololoko mo lang ako. Mga ekosera kayo dito. Kunyari close tayo pero may mga post naman kayong tsaka tungkol sa akin." Dagdag pa ni Vice, "Para sa showbiz latest news mag-subscribe na. Maraming salamat po."